Show me verses about Bema Judgment and White Throne Judgment. Baka ipukpok ko pa sa ulo mo yung binabasa mong Biblia. Bulaan, ipakita mo sa talata ang sinasabi mong White Throne Judgment at Judgment Seat of Christ. Pabasa mo, huwag kang magkwento. Hindi ko maunawaan sa inyo kung paano kayo nakakapagsalita ng ganyan kung talagang nauunawaan nyo ang salita ng Diyos. O kung talagang nagbabasa kayo ng Biblia. Pwede nga rin naman, nagbabasa kayo ng Biblia pero hindi nyo nauunawaan. Yung isa pa dyan, may titulong nakakabit sa kanyang pangalan na preacher. Naturingan ka pa naman preacher, pero bakit ganyan ang pangunawa mo sa Biblia? Tignan natin ngayon kung sino talaga ang bulaan. Now, meron dalawang uri ng judgment na mangyayari. Una ay ang Bema Judgment or ang Judgment Seat of Christ. Pangalawa, ang White Throne Judgment. At ang Bema Judgment or Judgment Seat of Christ ay para lamang po yan sa mga believers. Diyan po malalaman kung makakatanggap kayo ng reward o kung ito ba ay masusunog. At yung White Throne Judgment naman po ay para to sa lahat sa nag-reject sa ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling sabi, yan yung mga unbeliever. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set up not thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Malinaw po mga kapatid na mayroong mangyayaring judgment seat of Christ. At yung word na seat na ginamit po dyan, sa Greek word yan po ay Bema. Kaya minsan maririnig nyo ay Bema Judgment or Judgment Seat of Christ. At ang kausap po ni Apostol Paul dyan ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo din naman lahat na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay haharap sa Kanya sa Judgment Seat of Christ. At doon malalaman kung ano ba talagang mga reward ang makukuha natin sa ating mga ginagawa dito sa buhay. Kung ito ba ay masusunog o hindi. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon, but let every man take heed how he builded thereupon. Malinaw naman sa atin ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na pinag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit at hindi dito sa lupa. At ang sinasabi sa verse na yan, ay kung paano mo iingatan yung mga bagay na yan. Or kung sino ang foundation mo pag ginagawa mo ang mga bagay ng Diyos. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, kung hindi po Panginoong Jesucristo ang foundation nyo sa lahat ng ginagawa nyo para sa Diyos, ay mawawalang kahulugan o mawawalang saysay o masusunog lang din po lahat ng inyong mga ginagawa. Dahil kahit gumagawa ka sa Panginoon, kahit na nagsisimba ka linggo-linggo, sumasama ka sa lahat ng ministry, pero mali naman ang puso mo sa paglilingkod at hindi naman ng Diyos ang iyong inaangat, hindi naman Panginoong Jesucristo ang tinitignan mo sa iyong mga ginagawa, kundi ang gusto mo ay ang sarili mo ang mapapurihan, lahat po ng yan ay masusunog at masasayang. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Sabi po dyan, lahat ng ating ginagawa sa buhay na ito bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay dadaan sa apoy. At diyan makikita kung ano ba talaga ang ginawa natin. Kung ito ba ay para sa Panginoon o para sa ating sariling kapurihan. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Napakalinaw po dyan mga kapatid, na pag ang iyong mga ginagawa para sa Panginoon ay hindi nasunog at tama ang iyong motibo, tama ang iyong puso, tama ang iyong foundation sa paglilingkod sa Diyos, yan po ay mananatili at hindi masusunog. Pero kung lahat ng yan ay ginagawa mo na may mali kang kaisipan, maling puso, kahit na anong effort mo pa sa ministry, lahat po yan ay mababaliwala at mawawalan ka ng reward. At lahat ng yan ay masusunog. Kung babalikan nyo lamang po yung verse 12, yung sinabi dyan na gold, silver, at precious stone, yan po yung may tamang foundation. Pero yung sinabi dyan na wood, hay, stubble, lahat po yan, alam naman natin na pag yan ay binigyan ng apoy, yan ay masusunog. At yan yung mga naglingkod sa Panginoon na merong maling puso, walang ayos ang kaisipan sa paglilingkod sa Panginoon, at ang iniisip lamang ay ang sariling kapurihan. At yan po ang mangyayari sa Judgment Seat of Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Lahat po tayo ay magsusulit sa Diyos, at kung tama ang motibo, puso at foundation mo, ang iyong reward ay mananatili. Subalit kung ikaw ay may maling puso, kaisipan sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng yan ay masasayang at masusunog lamang, pero ikaw ay ligtas.
At ang judgment seat of Christ naman o Bema judgment ay mangyayari po yan after ng rapture. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. At yan naman po, yung white throne judgment. At yan po ay para sa mga unbeliever lamang, mga kaibigan, mga kapatid. At yan po ay mangyayari after 1,000 years reigning of Jesus Christ dito sa mundo. Sa lahat ng nag-reject sa ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yan yung makakaranas ng white throne judgment. At ang mga nakatulan sa white throne judgment ay pupunta na po sa lake of fire o makakaranas na ng second death. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Now, paano nyo ngayon sasabihin na walang judgment seat of Christ or Bema judgment at yung white throne judgment? Kung talagang nauunawaan nyo ang sinasabi ng Biblia. Nawa naging malinaw po sa bawat isa at naging pagpapala. Maraming salamat po and God bless you all.